Good day po sa ating narrator. Tawagin niyo po pala akong Norberto. Naparito po ako sa channel ninyo upang magbahagi ng kwentong aswang ng stepbrother kong tawagin na lang po nating Kuya Naser. Year 2000 ay nakilala po ng papa ko si Mama na isa pong Indiano na tumagal na po dito sa ating bansa. Mahilig po kasi itong si Papa sa babaeng medyo ahead o nakakatanda sa kanya. Kaya't parang 10 taon po yata yung kanilang age gap. Kung hindi ako nagkakamali Pareho na po silang byudo at byuda noon. Sundalo po yung mama ko kaya naman parating nakalubog sa isang hukay yung paa niya sa tuwing nagkakaroon nga sila ng operasyon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isa nga po yung mama ko sa mga napatay ng rebelding grupo. Matapos silang tambangan sa isang makipot na daan. Habang yung pangalawa naman pong asawa ni Papa ay isang negosyante sa isang malaking pagawaan ng asukal. Inatake rin daw sa puso yung kanyang asawa at nasa mga 3-4 na taon lang daw yung anak nila na si Kuya nang mangyari yon. Kaya nga sila nagkakilala ni Papa noong pareho nang namatay yung kanika nilang mga asawa. Mabait naman po itong si Kuya at parang nasa ilang taon lang din naman yung tanda nito sa akin. Kahit na hindi nga kami related by blood, ay hindi ito naging hadlang upang ituring niya ako bilang isang tunay na rin na kapatid. Sobrang maalaga po nito. Kaya naman mataas rin po yung respeto ko sa kanya. Mga taong 2015 ay nakatanggap po ng sulat si Mama mula sa isang abogado ng dati niyang asawa. Humihiling po ito na makipagkita sa kanila ni Kuya na siyang pinonlakan naman ni Mama. Nga pala para klaro po stepmother ko na po yung tinatawag kong mama dito. Siyempre dahil siya na nga rin po yung tumatayong magulang ko. Sa maniwala ka man po o hindi, halos panawan po silang mag-ina ng ulirat ng malamang may ipinamana palang lupain. Yung kanilang yumaong padre de pamilya. Isang 1,000 square meters daw na taniman o pansakang lupa. Ayon pa doon sa abogado, kaya raw natagalan yung pagbigay nito kay Kuya ay dahil hinihintay pa raw pala nilang dumating sa edad na 21 yung kuya ko. Mawalang galang na po pero may kailangan pang asikasuhin doon sa lupa. Ang mabuti pa po, subukan niyo po itong bisitahin upang makita kung gaano nga kaganda yung mismong lugar kung nasaan nga yung pamana sa'yo ng nasira mong ama. Saad pa nga ng matandang abogado. Dahil parehong abala nga yung aming mga magulang sa pagtatrabaho at kanilang mga negosyo, kaming dalawa na lang po ng kuya ko yung nagpunta sa lugar kung nasaan nga naroon yung lupang kanyang minana. Hindi ko na lang po babanggitin kung saang probinsya po yon. Basta nasa may parteng norte. Gamit po yung kotse ni Kuya, tinungo nga po namin yung mismong lugar na nakasulat doon sa kopya ng titulong dala namin. Masayang masaya naman po kami noon habang nagkukwentuhan ng mga maaari naming gawin doon sa probinsya. Mga kulang-kulang 5 oras rin po yung naging biyahe namin noon bago namin narating yung mismong arko ng lugar na yon. Papasok nga sa mismong bungad ay sinalubong kami ng isang matandang lalaki na nagpakilala sa pangalang Tata Lucio. Magalang po siyang bumati sa amin noon habang nakangiti at kinamusta nga po yung aming biyahe. Bali ito pong si Mang Lucio, yung tinutukoy na caretaker ng abogado, at ito raw yung nangangalaga ng mismong lupain. Malaki po yung utang na loob ko sa ama ninyo. Bago siya mawala dito sa mundo, pinagkalooban pa niya ako at yung aking pamilya ng kapirasong lupa. Habang binibili niyong pag-aalaga at pagsasaayos nitong lupang iiwan daw niya para sa iyo balang araw. Saad pa nga ni Tata Lucio noon kay Kuya habang maluha-luha pang nagkukwento. Ganoon na lang po yung pagkamangha namin ng kuya ko nang makita yung malawak at masaganang lupa doon. Maraming mga nakatanim sa lupang yon na sinasaka at inasikaso nga nitong ni Mang Lucio. Sayang naman daw kasi yung lupa kung nakatiwangwang lamang at kahit papano daw ay kumikita yon kapag naibibenta niya raw yung mga prutas at gulay. Karamihan sa mga tanim doon ay mais at repolyo, tsaka meron ding mga pechay at kung ano-ano pang mga gulay. Kaya nga po lubos rin yung pagpapasalamat ko dahil kahit na papano nagkakaroon ako ng kita para sa aking pamilya. Pero kung mamarapatin po ninyo, total kayo na po yung pinakamay-ari ng lupang ito. Sa inyo ko na po iintriga ang perang kikitain natin tuwing anihan. Nakangiting saad pa nga ni Mang Lucio.
Naging magalang naman yung pagsagot ni kuya sa mga sinabi ng matandang katiwala. At laking tuwa naman ito nang sabihin ni kuya na magbabahagi rin sila sa kita kapag nag-anihan na. Masaya kaming inilibot noon ni Tata Lucio sa lupain pati na sa mga taniman. Ipinakilala rin po kami nito sa kanyang asawa at mga anak, pati na rin yung iilang apo. At matapos po noon ay bumalik na rin kami sa pinakabahay kung saan nga tumutuloy itong si Mang Lucio. Hindi naman po ganun kalakihan yung bahay, pero may ikalawang palapag at ilang kwartong matutuluyan kaya naman po napagdesisyonan nga namin ni kuya na doon na lang muna manuluyan at ipagpabukas na lang yung aming pag-uwi ng Maynila. Nang sumapit nga yung alas 5 ng hapon noon ay may katakatakang ginawa si Tata Lucio. Gamit yung kapirasong goma ay sinunog po niya ito at lumigid sa buong bahay habang pinapasamyo yung usok nito. Medyo mabaho po yung ginagawa niyang yon, kaya naman napatanong nga sa akin si kuya. Ano bang ginagawa nitong si Mang Lucio? Parang masama sa kalusugan yung singaw ng amoy ng ginagawa niya. Para daw ba sa ano yan? Kunot-noo pa nga pong tanong ni kuya. Hayaan mo na, itatanong ko sa kanya. Sagot ko naman po noon. Paglabas ko ng bahay, agaran nga akong lumapit kay Mang Lucio. Natapos na rin noon sa kanyang ginagawa. Nakita ko namang kinuha nga nito yung isang tabo na naglalaman ng kulay puting kung ano na kalaunan ay napag-alaman kong asin pala. Tang, mawalang galang na po ah. Para saan po yung ginagawa ninyo? Kanina po sinusunog nyo yung goma. Ngayon naman asin. Sinasaboy ninyo. Tanong ko pa nga sa matanda. Naku iho, nakagawian na namin ito dito. Kahit nung buhay pa yung papa ng kuya mo, ginagawa na rin namin ito. Pantaboy daw sa mga masamang espiritu. Kaya nga tinuloy-tuloy ko na lang din. Paliwanag pa sa akin ni Mang Lucio. Palibhasa ay taga Maynila nga kami at hindi po kami masyadong naniniwala sa mga ganong pamahiin o kung ano pa mang mga kwento na may kinalaman sa mga paranormal at kababalagan, ngunit dahil nga po nakagawian na nga nito, ay ganoon na lang at hinayaan na lang po namin siyang gawin yon. Literal pong napasarap yung panunuluyan namin ni kuya sa probinsyang yon. Masarap po at sariwa yung mga kinakain namin doon. Presko rin yung hangin at higit sa lahat ay tahimik po yung buong kapaligiran na siyang ikinatutuwa nga po naming dalawa. Sawang-sawa na po kasi kami noon ni kuya sa ingay at polusyon ng Maynila. Kaya ano ba naman yung ilang araw na pahinga, hindi ba? Ilang araw po kaming nanatili doon at sa ilang araw po na iyon, inasikaso naman po kami ng todo ni Mang Lucio at ng panganay niyang anak na tawagin po nating Adon. Na halos kaidaran ko lang rin po noong panahon yon. Namili kami sa bayan noon ng ilang mga personal na gamit tulad ng damit at iba pang kakailanganin namin sa ilang araw na pagtigil doon. Medyo hindi po kasi kami ganun kahanda. Lumipas nga po yung 3 araw noon at nag-decide nga po kami ni kuya, pati na rin ni Mang Lucio na ibenta na nga sa bayan yung ilang gulay na maaaring anihin. Maghapon po kaming nagtulong-tulong noon sa paghakot at pagsasaayos upang mabilis na makuha ng mga suki nitong si Mang Lucio yung mga gulay. Sila na rin po kasi yung naghakot ng mga yon. Tumulong lang din po kami. O Adon, ikaw na muna yung may iwan dito upang mag-asikaso sa mga kapatid mo ah. Tandaan mo yung lahat ng mga tinuturo ko sa'yo at dapat gawin mo yon bago sumapit yung alas 6 ng gabi. Wag na wag mo itong kakaligtaan ha kung ayaw mong mamroblema. Pagpapaalala pa nga ni Mang Lucio sa kanyang anak na siyang narinig rin po namin. Tanging paulit-ulit lang na pagtango yung ginawa ni Adon noon kay Mang Lucio. Hanggang umalis na nga rin po ito dala yung mga gulay. Habang nagpapahinga kaming 3 noon dahil sa labis na pagod, napag-usapan nga namin na mag-inuman upang kahit na paano ay makatulog nga kami ng masarap-sarap. Kumbaga reward na rin po yun sa aming mga pagpapagod maghapon. Naku, tamang-tama. May tuba pang naiwan sa bahay. Ano kaya't yun na lang yung ating inumin? Saad pa nga ni Adon noon. At nagpunta nga po kami noon sa mismong bahay nila upang kunin na nga yung isang galong tuba at inumin sa bahay. First time po namin ni kuya noon na makainom ng tuba. Kaya talagang nanibago po kami pero nasarapan din. Lalo pa't sinamahan din ng pulutan na native na manok na tinola. Medyo maanghang pa po yung pagkakaluto noon. Kaya naman talagang nasarapan kaming 3.
Mabilis na lumipas yung mga oras noon hanggang sa makaramdam na nga kaming tatlo ng tama ng alak. Mag-alas 5 pa lang po noon ng hapon pero bagsak na nga si kuya. At kaming dalawa na lang ni Adon yung naiwan at nagkukwentuhan. Kahit nalasing na rin po noon si Adon at medyo may tama na rin talaga ako, ay paulit-ulit po niyang sinasabi sa akin noon ang mga dapat na gawin. Ang pagsisiga ng goma at pagsasaboy ng asin sa palibot ng bahay. Pero dahil na rin sa dami ng nainom nito at pati na rin sa pagod, ay nakatulog na nga rin siya sa may tabi lang ni kuya. Pinilit ko pang mag-asikaso noon at maglinis pero hindi ko na rin natapos dahil sa sobra na ring pagkahilo. Habang natutulog nga kaming tatlo, ginising kami ni kuya noon ng isang malakas na ingay mula sa labas ng bahay. Para po yung pumapagaspas sa ere na hindi namin maintindihan. Dali-dali pong bumangon si kuya noon at sumilip nga sa may labas ng bahay upang tignan kung ano nga ba yung may gawa nun. At halos atakihin po kaming magkapatid noon nang sa paghawi po ni kuya ay bumungad sa amin yung isang nakakakilabot na nilalang. Mukha po itong paniki ngunit halos kasing laki po ng tao. Mapupula yung mga mata nito at walang patid po yung pagtulo ng laway mula sa kanyang bibig. Sir Dan, sa buong buhay ko po, ngayon lang ako nakakita ng ganong uri ng nilalang. Alam po namin ng kuya sa aming mga sarili na hindi yun guni-guni o kahit man lang malikmata. Dahil pareho po namin yung nakita at naririnig rin. Paikot-ikot po ito sa may labas ng bahay na wari may inaabangan kung sino. Yan ba yung sinasabing masamang espiritu ni Mang Lucio? Kaya pala palagi siyang nagsusunog ng goma at nagsasaboy rin ng asin. Natatarantang tanong pa nga sa akin ni kuya. Pailing-iling lang po ako noon dahil wala rin naman akong ideya sa kung ano nga ba yung nilalang na yon. Kaya naman kahit lulugu-lugu pa nga ako noon, ay dali-dali ko na rin pong ginising si Adon. Pagbangon na pagbangon po niya ay bigla po itong napasigaw sa kung ano nga ba yung kailangan na gawin. Ngunit nang mapansin nga po nito na madilim na rin sa labas ng bahay, dito na nga siya nanlumo. Dahil hindi nga niya nagawa yung kanyang mga dapat na gawin. Halos manluwarin po yung mata ni Adon noon nang ituro nga ni kuya sa kanya yung nilalang na pumapagaspas sa labas ng bahay. Napamura pa nga si Adon noon habang binabanggit yung katagang aswang. Ilang saglit pa ay bigla po itong nawala sa aming mga paningin. Pero grabing takot na po yung lumukob sa amin noon nang may marinig kaming lumagpak sa bubungan ng bahay. Huwag kayong maingay. Naroroon yung aswang sa itaas. Mukhang nagbabakas sakali itong makapasok sa loob. Sabi pa nga ni Adon noon. Parang literal pong nawala yung epekto ng alak sa aming tatlo dahil sa labis na kaba. Sinubukan pa nga po naming magpalipat-lipat ng pwesto noon. Ngunit kada lipat po namin ay siyang lagutok naman sa bubungan na para bang sinusundan po yung bawat galaw naming tatlo. May kung anong ingay rin po itong ginagawa sa bubungan na siyang lalong nagpatakot sa aming tatlo. Kaya naman nanatili po kaming gising noon at nakikiramdam buong magdamag. Hindi kami nag-usap noon na tila mga manok na tuwing may maririnig na ingay ay natataranta. Pasado 3:00 na po ng umaga noon nang marinig naming tila may tumalon sa bubungan at malakas na po magaspas papalayo. Mukhang umalis rin po yata yung aswang na yun. Lalo pa at lahat na nga po yata ng mga bintana at mga pinto pati na rin yung mismong bubungan ay walang humpay pong pinagsasabuyan ng asin ni Adon. Natahimik naman po kami noon hanggang pagputok ng liwanag. Kinaumagahan nga po, ganoon na lang po yung gulat namin na makalat na po yung buong paligid at nagkagutay-gutay na po yung mga dahon ng saging doon sa may likod ng bahay. Dali-dali po naming nilinis yung mga yon dahil alam na rin po ni Adon na talagang mapapagalitan siya pagdating ng kanyang ama. Pero sinubukan po naming ilihim yun kay Tata Lucio. Lalo at malinaw na rin po sa aming magkapatid kung bakit walang palyang ginagawa ni Mang Lucio yung kanyang mga ritual sa gabi na pagsunog ng goma at
pagsaboy ng asin. Sa pagsapit po ng alas 5 ng araw ring yon, ay kami na nga po mismo yung nag-remind kay Mang Lucio na gawin na niya yung kanyang ritual gabi-gabi. Mabuti na lang po at mukhang hindi naman nagduda sa amin si Mang Lucio noon. Sinabi na lang din po naming nilinis namin yung may parting likod ng bahay. Lalo at marami na rin pong mga puno ng saging doon. Pero alam ko, ni Kuya at ni Adon, kung ano nga ba yung bumisita ng gabing yon. Walang iba kundi aswang at maswerte lang kami dahil hindi po nito magawang makapasok kahit sinubukan rin po nito. Ito po yung aming kwento. Nang minsan kaming pumunta sa pamanang lupa kay Kuya. Maraming salamat po at paalam sa inyong lahat.